Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga po dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa lahat ng inaabot ng signal na ito. Tayo po ay on air and online. Ito po ang biyaya sa pagkaaga. At ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños, sa technical side. At din po makakasama si Sir Stephen Fabis. Sa loob po ng ilang mga minuto, ating pasimulan ng ating umaga, ang ating araw sa pamamagitan po ng pakikinig, ng pag-aaral, ng alam nyo yung inaalam natin pagising sa umaga kung ano ang message ni Lord. Kadalasan po kasi ang ating ugali ay tinitingnan natin kung ano ang message ng kung ano ang makikita nating message sa cellphone. Diba yan ang madalas nating napapansin sa umaga. Pero ngayong umaga, ayan ho natin, titingnan natin anong message ni Lord. Ano po? Kaya sige po, habang siguro ang iba ay tulog pa, buti na lang tayo ay live. Kung hindi man makapanood ng live, pwede hong i-replay. Katulad ng mga nagme-message sa akin, sabi nila, Pastor, i-replay ko na lang. At yung iba naman na sanay gumising ng maaga, nakakapakinig on air, kung wala mang load, walang data, walang internet, ay hindi makapanood ng live, pero at least nakakapakinig sa radyo. Pero ngayong umaga, marahil kayo ay nagkakape, maulan-ulan sa labas, medyo maginaw, parang nakakatamad bumangon, Pero alam nyo, kung sinanay na natin ang ating sarili, hindi naman mahirap bumangon pagka umaga. Depende lang ho sa kung anong disiplina ang itinuro natin sa ating katawan. So, sige po, abang kayo nagkakape, marahil, nakaupo, naghahandang lumabas yung kahapon, napakaraming tao ang nakasalubong kumaaga pa. Pero ngayon, mukhang kakaunti. Manggilan-gilan po yung nakikita kong nasa labas dahil marahil ay umuulan-ulan nga. O, sige po, simulan na ho natin ang ating umaga at magandang umaga muli sa inyong lahat. At bago po tayo mag-aaral na may kaugnayan sa buwan ng Kapaskuhan, pasimulan po natin ito sa panalangin. Makipag-usap tayo sa Diyos. Samahan po ninyo ako. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos sa langit, muli po kaming nagpapasalamat dahil sa buhay, lakas, kapayapaan, na muli po ninyong kaloob sa amin sa mga oras na ito. Salamat po sa nagdaang mga oras ng aming pagtulog na kami ay inyo pong pinag-ingatan. Salamat lalo na sa buhay na ito. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na kahit bawat pagising sa umaga ay muli po itong nangangahulugan ng pagharap namin ng mga panibagong karanasan, panibagong mga hamon na sumusubok ng aming pananampalataya sa inyo. Subalit dahil sa iyong dakilang pag-ibig, ito din po ay nangangahulugan na kaya po naming
makatayong matatag, magpatuloy, kahit na may mga sa palagay namin ay mga pangit na karanasan. Ganun din, Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga magagandang karanasan. Kahit na nga po yung sa tingin namin pangit, ito ay maaari mong gawing maganda para sa amin sapagkat mayroon kang napakagandang nilalayon. Katulad po nitong Kapaskuhan, ang kadalasang nakikita ng mga tao ay yung panlabas, pero hindi ho namin masyadong napapansin yung panloob na kung ano ang pinakamahalagang mensahe na dulot ng Kapaskuhan. Ngayong umaga, sa aming pag-aaral, samahan po kami ng iyong Banal Espiritu, patnubayan kami, lalo na ang mga tagapakinig, ang manonood ngayon, pagkalooban po ninyo ng pagkaunawa sa mga pag-aaralan po namin ngayong umaga. Ito ang aming dalangin, kalakip ng aming buong pusong pasasalamat sa iyo, dakilang Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, tuloy na ho tayo. Magandang umaga po kay Sister Nelda Mabait at sa buong Mabait family dyan sa Dalipay, Milaor. Magandang umaga din po kay Brother Roy Clavicilia from Seroma. At ganun din kay Sister She. At magandang umaga din po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. At magandang umaga kay Sir Luis R. San Jose Jr. Magandang umaga din po kay Ma'am Lourdes Garrido, kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort, ganun din po kay Sir Lauro San Jose. Sige po, tuloy-tuloy na ho tayo. At ngayong umaga sa pagpapatuloy po ng mga mensahe na ating napapakinggan sapagkat ngayon po ay nasa buwan po tayo ng Kapaskuhan. Bukas nga po ay December 24 na. Ano po? Pero uulitin ko pong muli sa mga nakaraan kong naging mensahe na itong buwan ng Kapaskuhan ay wag po sana tayong mailayo sa pinakapuso nito. Ayon po sa pag-aaral, pagkabuwan daw po ng Kapaskuhan, mas marami ang nalalasing ano po, ng alak. Kapag kabuwan daw po ng Disyembre, mas marami po ang nagkakasakit dahil sa pagkain ng mga bawal na pagkain, lalo na doon sa mga may sakit na, may mga maintenance ng gamot, dahil sa pagkain ng masasarap, mamantika, marami ang nagkakasakit ayon po sa statistics, ayon sa pag-aaral. Kaya kasi nga po, masyadong nakapokus sa komersyalismo ng Kapaskuhan ang ating selebrasyon. Tuloy na nailalayo ang tao doon sa pinaka puso ng Kapaskuhan. Magandang umaga po kay Sister Mercy Bilali de Leon. Magandang umaga din po. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood at sa inyong suporta. Ang Diyos po ang magpala po sa inyong buong pamilya. So pagpalain po kayo, magandang umaga po sa buong De Leon family. Okay, tuloy na po tayo. Mula po rito sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanatang 2, ang talata ay 10. Babasahin ko po, ganito ang nasusulat. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao." Ngayon pong umaga, muli ko pong ipapaalala sa liwanag ng aral po ng Panginoon that Christmas is good news. Ang Pasko ay mabuting balita. Alam nyo, kahit nasa
buwan ng Disyembre, marami pa rin ho tayong napapakinggang mga bad news. Katulad na lang po ng pagbiyahe mula rito sa Bicol papuntang Manila, Manila to Bicol, isang bad news yung dinadaanan, di ba? Maraming na-delay ang biyahe dahil sa sobrang traffic, dahil sa mga daang nasira, dahil sa araw-araw kahit mahinang pag-ulan, pero ito ay nagdulot ng mga landslide, pagkasira ng kalsada, at doon po natin nakikita kapag nasisira ang kalsada ay hayag na may mga kalsadang wala naman palang mga bakal sa loob. So, at marami pang iba, kahit nga po buwan tayo ng Disyembre, nakakabalita pa rin tayo ng patuloy na digmaan sa ibang mga bansa. Nakakabalita po tayo ng taggutom sa ibang mga bansa. Nakakabalita tayo ng mga pamilya, mga tao na halos isang araw na lang, isang beses na lang sa isang araw kumakain. At marami pang iba. Sa buwang ito, pagka tayo ay nakikinig sa radyo, nakikinig sa radyo, nagbabasa ng dyaryo, nanonood ng mga balita sa telebisyon, lokal, national, global, kitang-kita ho natin at masasabi natin may mga masamang balita na nagdudulot sa tao ng pag-aalala, mga masamang balita na nagdudulot sa tao ng pangamba, masasamang balita na nagbibigay sa tao ng takot. Pero ngayong umaga, ang dala-dala ko po sa inyo sa liwanag ng aral ng Panginoon ay magandang balita. At katunayan, ito po ang lagi nating gustong mapakinggan, ang magandang balita, di ba? O ngayon, sa ating pagpapatuloy, paikliin ho natin kasi mahaba ito eh. Ito yung senaryo na ang anghel ay nagpakita sa mga pastol, bago po isilang, ang ating Panginoong Kristo nung panahon na siya ay nagkatawang tao dito sa lupa. Sabi po ng anghel sa mga pastol, huwag kayong matakot. Yan ang unang bungad ng anghel doon sa mga pastol. Kasi siyempre, ang tendency nga naman, kasi pagka ang tao bihira namang maka-encounter ng parang supernatural, siyempre, siguro, first time namang makaranas itong mga pastol na makakita ng harap-harapan ng mga anghel, ng anghel. Kaya, ganoon po ang kanilang pakiramdam na takot. Pero hindi naman yun ang issue, hindi yun ang pagtutuunan natin ng pansin. Ang pagtutuunan po natin ngayon ng pansin, yung mensaheng dala ng anghel na sinabi sa mga pastol. Ito ang sabi ng anghel. Huwag kayong matakot, sabi sa kanila ng anghel. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ang tanong, ano yung magandang balita na dala ng anghel? Ano itong good news na dala-dala nila? At ito ang nawawala na po na pinakadiwa ng Kapaskuhan. Alam nyo, kung kayo ay magiging mapanuri, lalo na nga kung kayo ay totoong mga alagad ng Panginoon at alam ang kanyang mga banal na salita, ang kanyang mga aral, inyo pong mapapansin na ang demonyo po, kahit sa ating modernong panahon, ay may mga kaparaanan siya upang ang mga tao ay kanyang mailayo sa totoong diwa, puso ng Kapaskuhan. At yan, hindi alam yan ng mga hindi nagbabasa ng banal na kasulatan. Basta para sa kanila, ang Kapaskuhan, ito ay tungkol sa matatanggap na regalo, sa masasarap at mamahaling mga pagkain. Basta yun ang alam ng mga tao. Pero hindi alam ng nakararami
na ang demonyo ay maraming ginagawang kaparaanan upang ang sangkatauhan ay ilayo sa totoong mensahe ng Kapaskuhan. Magandang umaga po kay Pastor Marvin Natividad, and then ganun din po sa inyong wife, sa buong pamilya. Magandang umaga po. So tuloy ho tayo. Ano po ang magandang balita dulot ng Kapaskuhan? Unang-una, isinilang ang tagapagligtas. Ano po? Yan ang nakakalimutan ng marami. Ang selebrasyon ng Kapaskuhan ay nakasentro dapat sa totoong kahulugan nito, na walang iba, isinilang ang tagapagligtas. Ang tanong, bakit ang Diyos nagpadala ng tagapagligtas? 'Di ba? Nagpadala ang Diyos ng tagapagligtas sa sangkatauhan sapagkat bago ang Kapaskuhan, ang kalagayan ng tao ay papunta sa kapahamakan, papunta sa impyerno dahil sa ating pagiging makasalanan. Yun po ang estado nating mga tao bago ang Kapaskuhan. So, ang talagang inaddress ng Panginoon na problema ng tao, talagang kasalanan. Ang panahon na yun, bago ang Kapaskuhan, ang talagang problema ng tao, hindi naman mga political, hindi naman ang mga kung ano-anong mga problema nung panahon nila. Ang talagang inaddress ng Panginoong Diyos, yung problemang espiritual. Sapagkat bago ang Kapaskuhan, ang kalagayan ng tao makasalanan. At ito ang dahilan kung bakit nagpadala ang Diyos ng tagapagligtas sa pamamagitan ng pagbibigay niya sa atin sa Panginoong Kristo. Ibinigay niya ang Panginoong Kristo. 'Di ba? Sukat na siya ay magkatawang tao. Hindi siya tao, kaya nga nagkatawang tao. Hindi naman siya kailangan magkatawang tao kung tao na siya eh. Hindi ba? Kaya nga siya nagkatawang tao para isilang dito sa mundo, para i-address yung totoong kailangan ng tao, yung pangangailangang espiritual. Yan ang pinaka-puso ng Kapaskuhan. Ang magandang balita na dulot ng Kapaskuhan ay ang pagkakasilang ng tagapagligtas. At napakatagal na eh, 1,000 taon na ang lumipas, mahigit 2,000 taon na nakakalipas nang ang Panginoong Kristo ay isinilang dito sa lupa mismo, dito sa tinatahanan nating mga tao. Ngayon mismo sa ating modernong panahon, ang dapat maintindihan ng tao ay maisilang sa ating puso, sa ating buhay, ang tagapagligtas. Kasi kahit ano ang gawin ng tao na selebrasyon, kahit pa sabing napakayaman mo at ngayong Pasko ay mabibili mo lahat ng magaganda at mamahaling mga regalo at makakapaganda ka ng mamahalin at pagkakasarap-sarap na mga pagkain, kaso hindi yun ang issue eh. Ang issue, kailangan ang Panginoong Kristo maisilang sa ating mga buhay bilang tagapagligtas. Ano po, sabi ng anghel sa mga pastol, may maganda akong balita na dala para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa mga tao. At ito ang hindi na-appreciate ng tao. Katunayan, kapag Kapaskuhan, pagka walang regalo, kapag walang handa, walang kagalakan. Bakit? Kasi nga, doon nakasentro eh. Pero nakakalimutan ng marami na kaya naging mabuting balita ang Pasko ay sapagkat isinilang ang tagapagligtas. Kaya ngayong Kapaskuhan, sana muli tayong madala doon sa pinakaunang Pasko. Nakasentro ang ating pagdiriwang dahil grabe ang ating kagalakan na isinilang ang tagapagligtas. At dahil po sa Kapaskuhan, magiging posible na po ang kaligtasan. At hindi yan naiisip ng nakararami. At yan ang talagang ginagawa ng demonyo para matakpan at takpan talaga ng demonyo ang isipan ng maraming tao na ang kanilang selebrasyon
matuon sa pagiging komersyalismo ng Pasko. Tuloy, hindi nauunawaan ng tao ang totoong kahulugan ng Pasko. Basta pagkapaskuhan, ibinibida ng mga magulang, pasensya na po kayo pero minsan kasalanan din ng mga magulang at ng mga lolo at lola, mas ipinapakilala pa nila si Santa Claus sa mga bata, mas ipinapakilala pa nila si kung ano-ano mga ipinapakilala sa mga bata, di ba? Iminulat sa mga bata na kapag Pasko, ito yung panahon ng pagtanggap ng regalo na material. Ano po? Pero sa kakulangan ng pagtuturo ng mga magulang at ng mga lolo at lola sa mga bata, tuloy nawawala sa eksena ang Panginoong Jesucristo. Natatakpan ng mga ipinangtakip ng demonyo para ilayo ang tao sa kahulugan ng totoong Pasko. Ano po? Kaya bakit po naging magandang balita ang Kapaskuhan? Sapagkat isinilang ang tagapagligtas. Ang tanong, bakit kailangan natin ng tagapagligtas? Sapagkat hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Tandaan po ninyo, mga minamahal kong mga tagapakinig, wala pa ang Pasko, may mga relihiyon na nung panahon na yon. May mga nagsasabing mabubuting tao daw. Pero bakit kailangang magpadala ang Diyos ng tagapagligtas? Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili sa sarili niyang mga paraan. Tulad ng relihiyon, tulad ng pagsisikap ng tao na maligtas sa sarili niyang mga paraan. Kaya nga, ang Diyos gumawa ng kanyang sariling paraan. At yung paraan na yon, kailangang tanggapin ng tao. Katunayan, kapag buwan ng Kapaskuhan, ang totoo talagang regalong pinakamahalaga sa lahat ng regalo ay ang regalo ng Diyos Ama, na ibinigay niyang regalo ang kanyang bugtong na anak, na wala tayong dapat ibang gawin, tanggapin itong regalong ito. Tanggapin at pasalamatan. Ano po? Pasalamatan meaning, yung pasasalamat natin bilang ekspresyon ng ating pasasalamat, yung kanyang dakilang pag-ibig na ipinadama sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat, kailangan din nating ibigay sa iba. Ganun pong ibig sabihin. Ayaw kong gamitin yung salitang sukli, na hindi natin mababayaran ang dakilang pag-ibig ng Diyos, kaya pwede naman nating suklian. Ayaw kong gamitin ng ganong salita. Bakit po? Kasi wala nga tayong pambayad, pang sukli pa kaya. Hindi ba? Kundi pasalamatan. At bilang paraan ng pagpapasalamat doon sa pagpapadama ng Diyos sa atin ng kanyang pag-ibig, maaari natin siyang paglingkuran bilang ekspresyon ng ating pasasalamat. Yun talaga ang pinakatamang paraan. Wala talaga tayong panukli. Wala tayong magagawa sa sarili nating kaparaanan para maligtas ang ating kaluluwa. Kaya ang good news ng Pasko, isinilang ang tagapagligtas. Ang kailangan lahat ng tao, tanggapin yung tagapagligtas na yan. Sino ang tagapagligtas, by the way? Ang Panginoong Jesucristo. Bakit siya naging tagapagligtas? Sapagkat siya ang ipinangbayad sa ating mga kasalanan. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, sa Gawa, Kabanatang 4, Talatang 12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos na sukat ikaligtas ng tao. So kailangan na lang tanggapin. Huwag tayo magpapaniwala sa mga religious leaders na ang dami-daming inilalatag na mga pampabigat sa tao para maligtas. Samantalang ang Diyos nga, hindi tayo pinasakitan. Nagbigay siya ng regalo para tanggapin na lang ito. Tapos ang mga tao naman, sa pamumuno ng mga religious leaders, pinapahirapan ng mga tao na para ka daw maligtas, ganito ang gawin mo, ganyan ang gawin mo, samantalang sila nga mismo hindi man nila ginagawa. Para tuloy, yung inilagay ng tao na standard para mapalangit, napakahirap. Samantalang ang Panginoon, naglatag siya ng napakasimpleng paraan na tanggapin lamang ng tao
ang kanyang regalong ibinigay, ang Panginoong Kristo, at magiging posible na ang kaligtasan. Kaya nga ibinigay ang tagapagligtas kasi hindi nakakapagligtas ang relihiyon. Kaya wag nating mamalaki ang ating mga relihiyon sapagkat kahit ka pa napakadibuto sa relihiyon mo, hindi kanyang kayang iligtas. Kundi ang makapagliligtas sa tao, yung pagtanggap niya doon sa regalong ibinigay ng Diyos na walang iba ang Panginoong Hesukristo. Pangalawa, bakit po naging mabuting balita ang Pasko? Una, sapagkat isinilang ang tagapagligtas. Pangalawa, naging mabuting balita ang Kapaskuhan sapagkat dahil sa Kapaskuhan, nagkaroon tayo ng tinatawag na reconciliation. Kaya nga, ang sabi ni San Pablo sa Roma, Kabanatang 5, Talatang 1, ngayon tayo ay may kapayapaan na sa ating ugnayan sa Diyos. Bakit? Sapagkat bago ang Kapaskuhan, ang tao kaaway ng Diyos ayon sa Roma, Kabanatang 5, Talatang 10. Imagine, dati tayong kaaway ng Diyos, pero ang Diyos, kahit na nagkasala ang tao, gumawa siya ng paraan para ang taong makasalanan kanyang maabot. At kaya kapag tinanggap ng tao yung tagapagligtas, ang tao nagkakaroon ng napapanumbalik yung relasyon na naputol. Kasi nung magkasala ang tao, naputol, namatay yung ugnayan ng tao sa Diyos. At paano ito maibabalik? Maibabalik lamang ito sa pamamagitan ng paraang ginawa ng Diyos. Hindi paraang gagawin ng tao. Bibigyan ko yan ng diin. Hindi ang paraang gagawin ng tao, kundi ang paraang ginawa. Ginawa na, tapos na nga eh. Yun ang dapat paniwalaan, tanggapin, yakapin, ipamuhay ng tao. At kapag nangyari yun, nagkakaroon po ng reconciliation ang isang makasalanan patungo sa napakabanal na Diyos. At uulitin ko po, napakasimple ang inilatag ng Diyos na paraan na walang iba kundi ang Panginoong Kristo, na ang part natin bilang mga tao, kilalanin na tayo'y makasalanan, kilalanin natin na sa ating mga sariling paraan, wala tayong magagawa para maligtas. At sinasabi rin po yan sa sulat ni San Pablo sa Efeso, Kabanatang 2, Talatang 8 at Talatang 10, na ang sabi roon na ang tao, ang kausap niya kasi doon mga believer na na ang sabi niya, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanyang kagandahang loob. Kaya wala talagang magagawa ang tao para maligtas. Yan talagang Kapaskuhan masyado nang inilayo ng demonyo ang tao sa totoong kahulugan ng Pasko. Ang Pasko ay magandang balita sapagkat isinilang ang tagapagligtas. At ang Pasko ay magandang balita sapagkat ang tao ay nagkaroon ng reconciliation. Din pangatlo, sa aking pagtatapos, because of that reconciliation, ang tao nakatanggap ng forgiveness of sins. Nakatanggap ang tao ng kapatawaran. Yan talagang pinakamalagang regalo. Kaya ngayong Pasko, kahit wala kang regalo, huwag kang malungkot. Ang talagang pinakamalagang regalong natanggap natin, pagpapatawad ng Diyos. Awa ng Diyos. Dahil sa awa ng Diyos, tayo ay maaari nang maligtas yung mga hindi pa tumatanggap. Pero sa mga tao, sa atin na tumanggap na sa Kanya, future na. Sa hinaharap na talagang ligtas na tayo. Basta, pinaniniwalaan natin, tinanggap natin yung regalo ng Panginoon. Kaya wag na nating pahirapan ang sarili natin sa pagsunod ng mga ang bibigat, ang ihirap na mga rules and regulations, mga standard, religious, kung ano-ano pa. Ang mga religious leaders mismo ang naglatag. Diba? Samantalang ang Panginoon, simplehon lang, napakasimple lang ang kanyang ginawa para maligtas ang tao. Okay po, napakahaba pa sana nito, pero uulitin ko po kung bakit ang Pasko good news. Una, isinilang ang tagapagligtas. Pangalawa,
nagkaroon tayo ng pakikipagkasundo sa Diyos. Pangatlo, nagkaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan. Manalangin po tayo, Ama naming Diyos. Maraming salamat po ngayong umaga na muli pong naipaalala sa amin na ang pinakapuso ng Kapaskuhan ay ang pagbibigay mo, dakilang Ama, sa iyong bugtong na anak, ang Panginoon Kristo, na siyang pinakarigalo na sa aming mga tao. Kaya salamat po, purihin ka sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Magandang umaga po kay Ma'am Vasyon Avila. So hanggang dito na lamang, ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños. Susunod na po ang Kakampi Network News, ibabalita ni Sir John Bernas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang Pasko po sa inyo. May katwaan sa haring pagdatan, pusong ating katalaran. Mundo'y mag-awitan, mundo'y mag-awitan, mundo'y mag-awitan. Si Jesus ay ipagdiwang, tana'y mag-awitan, bukiburol, kapatagan. Galak ay isaysay, galak ay isaysay, galak ay isaysay. Kasalanay na parang na, kalungkot at dusa, naparitot dala niya. Pala at ginawa, pala at ginawa, pala at ginawa. Mundo ay paghaharian ng katotohanan, ang biyaya, kaligtasan. Kakanta ng bayan, kakanta ng bayan, kakanta ng bayan. Amen.